May mga paglabag na nakita ang DNR sa proyektong The Rise at Monteraza sa Cebu sa kabila ng mga ibinidang sustainable measures ng lead engineer nito noon. Puna rin ng DNR, kulang pa ang planong retention pond na sasalusana ng tubig ulan. Narito ang report. Ladies and gentlemen, The Rise at Monteraza. Ipinagmamalaking sustainable at green project ang The Rise at Monteraza sa Guadalupe, Cebu ng celebrity at lead engineer ng proyekto na si Slater Young. We kind of got inspired by working with nature, and the biggest inspiration for us was how us Filipinos work with nature in the past. Pero iba ang tingin ng mga taga-barangay Guadalupe. Karon, tanawa. Tanawa taga Monterasas, na inyong kabuang. Tanawa ninyo mga guys. Awa inyong gikupa. Awa. Ang bagyo. Madapag ampo, pero kini di na gyud madag ampo. Ang inyong damo, nabungkag inyong dam. Tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Ito ang kanilang sinisisi sa malalang pagbahang naranasan nila nang manalasa ang bagyong Tino noong nakaraang linggo. Grabe baha Monterasas gikan gumpay lang damo. Ilalkin Mo ni delikado kayo. Delikado kayo landslide re. Tanawang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinayo ang proyekto na sinimulan noong 2024. Sa YouTube video noon ni Slater, ibinida niya na dumaan sa halos 300 revision bago mabuo ang proyekto dahil sa pagsasaalang-alang ng epekto nito sa kalikasan. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. Pero ayon sa DENR, nilabag ng proyekto ang Presidential Decree 1586 o ang Philippine Environmental Impact Statement System, pati na ang Forestry Code of the Philippines. Bigurin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. May irrigation system daw ang proyekto na ginaya pa sa ginagamit ng mga magsasaka para sa pagkolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero puna ng DNR, kulang pa ang planong centralized retention pond at 15 iba pang retention pond o mga istrukturang sasalusana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sana niyang sumalo ng tubig na kasing dami ng mahigit 7 Olympic-sized swimming pools. Ang analysis is itong 18,500, itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan, sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil dito, posible raw maharap sa kasong administratibo at kriminal ang nasa likod ng konestyong residential project sa Cebu. Patuloy naming hinihingi ang kanilang panig.